Tila nakatatak na panghabang buhay kay Vilma ang petsang December 19, 2023. Habang tumatawid kasi siya noon sa kalsada, bigla siyang nabangga ng isang sasakyan. Ang banggit ng driver is that, bakit mo nagawa yun? May iniwasan lang siyang sasakyan. And then, yun, iniwasan niya yung sasakyan pero ako yung hindi niya iniwasan. So, mas priority pa niya yung sasakyan kaysa yung buhay ko. Bagamat nakaligtas, naging malaki naman ang epekto nito sa kanyang buhay. Nabali kasi ang buto sa kanyang binti, dahilan upang maging limitado ang kanyang kilos. Madalasin daw kung mamanas ang mga ito. I am 98% okay. Nakakalakad naman ako pero I always felt discomfort every end of the day. Nagmamanas kasi sabi ng doktor I always have to elevate my leg. Pero hindi lahat maswerte gaya ni Vilma. 12,000 mga Pilipino kasi ang namamatay dahil sa mga insidente sa kalsada kada taon. Ibig sabihin, nasa higit 30 kataong namamatay kada araw dahil sa road crash. Sa isang pag-aaral, nangunguna pa ring sanhi ng road crash incident ang driver's error, sira sa makina, overspeeding at pagmamaneho tuwing lasing. Dahilan upang kilalanin ang road crash incident sa isa sa mga leading cause of death sa mga Pilipinong may edad 15 hanggang 29 na anyos ayon sa World Health Organization. Talaga namang may increase, may talagang as the numbers, as the statistics would show, there was an improvement naman sa, yun nga, parang direct correlation, parang concrete manifestation nung talagang na may epekto sa ating qualified drivers, roadworthy vehicles, sa ating enforcement. Ang mga ito, target na mabawasan ng Department of Transportation. Ito'y sa pag-alala sa mga yumao, biktima at kaanak ng road crash. Katunayan, nito lamang linggo November 17 sa Baguio City. Isang candle lighting ang isinagawa sa Kilometer 3 Asin Road, Suelio Village, na isa sa mga kilalang accident-prone area sa lungsod. Pagkatapos nito, isang pagtitipon ang isinagawa kung saan isa-isang sumulat ang mga dumalo ng mensahe sa mga yumao at nakaligtas sa mga insidente. This is also our social and moral obligation. No, this is to remind everyone every year on this date. Pero sabi ko kanina, dapat hindi lang ngayong araw kundi every day that we remember those who died, we support those who survived, and we act to save lives. Aminado ang Department of Transportation Cordillera na imposible raw na magkaroon ng zero road crash incident kada taon. Pero maaari naman daw itong mabawasan, lalo na kung ang nagmamaneho at sinasakyan ay nakakondisyon. Mahalaga rin daw na masuri mga sasakyan bago bumiyahe. Accidents ko naman yan preventable. Pero if you do not wear your seatbelt, napakalaki ng chance na lumusot tayo sa ating windshield, mauntog tayo. Pero by properly wearing your seatbelt always, when you operate, when you ride a motor vehicle, is ma-avoid yan. Of course, sa ating mga magigiting na riders, yun po, so alam po namin may iba matitigas ang ulo. Pero wag po sanang iisipin na literal. Ha? Dapat slow down sila pagdating kahit saan mang banda ng kalsada po. Ang National Remembrance Day ay alinsunod sa Republic Act No. 11468 o ang National Day of Remembrance for Road Crash Victims, Survivors and Their Families na ipinagdiriwang tuwing ikatlong linggo ng Nobyembre. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.